Ito, ayan. Kita natin yan. Yan po yung di umano Confidential Philippine Drug Enforcer Agency Pre-Operational Report. May nilabas na ganyan. Tapos may nilabas din ni Ganare. Ito naman yung Authority to Operate. Ayan. Nandyan po yung mga sasakyan na gagamitin. Nandyan po yung kung saan magkakaroon ng operation. Meron daw operation tong PIDEA. Ano ho ba itong papel na ito? Itong papel na ito ay nagpapatunay na di umano meron dapat gagawing pag-ooperate dito sa nagngangalang Bongbong Marcos. At ayan o. Kaya lang, alam nyo, nung aking binabasa po ito, actually, nung una ko natanggap ito, nung sinend ho sa akin ng isang kung sino man, no? Sinend sa akin, medyo merong bahagi sa akin na nung tinanong ko, parang medyo hindi kumpleto. Okay? Tinanong ko bakit una-una sa lahat, di ba ho, usually pag kami ganyan, ang inilalagay na buong pangalan yung target ay buong pangalan. Hindi ho pwede yung alias lang dahil syempre kailangan talaga ma-identify correctly and especially sa court. Kaya nga medyo nung tiningnan ko, Bongbong Marcos lang ang nakalagay, tas bonnet. Parang it's a little bit informal. Okay? Na hindi pwedeng gamitin sa mga korte. Usually, kailangan talaga yung full Okay? Pangalawa ko napansin dito ay yung control number. So, doon sa control number, medyo sandali. Meron naman po tayo mga kilalang mga organic na o uniform personnel na from PIDEA, NBI, hanggang sa kapulisan, hanggang kasundalahuan, meron no tayo mga kilala. At pinagtanong-tanong natin, sabi ko sa kanila, ano sa tingin mo itong ganito? Yun kagad ang una nilang napansin, yung control number at yung full name. Ito, tinanong ko ito sa mga sa mga expert, okay? Sabi nito ni Paul Cadelina, boss, in some case, John Doe are accepted. Tama ka dyan. Pag hindi identified masyado yung tao. Okay? Tinanong ko rin yan Di ba minsan alias lang ang nilalagay para hindi masyadong hindi ho. Usually talaga full name. Bakit? Kasi nga, lalong-lalo na pag yung tao na yon ay kilala sa society at alam naman talaga kung sino. Yun ang ito, wag ko kayo magagalit. Okay? Wag ko kayo magagalit. Ito ho ang sinabi sa akin. Kinikwento ko lamang po sa inyo. Para humalinaw. May mga pinagtanungan ho tayo nito At ang kinatataka nga, yung control number. Ang sagot sa akin ng ilang mga kakilala nating mga opisyal sa uniform personnel, usually yung control number na yan, pag inapruban, tsaka nilalagay yung control number. Kasi for data keeping, kailangan database nila ho yun. Nilalagyan ng control. Yun ang purpose ng control number. So kunwari, meron operation. Proposal. Ito ay parang ang dating daw nito, proposal pa lang daw. Yan ang sinasabi dito, proposal pa lang. So, ibig sabihin, hindi pa ina-approvean ng entire PIDEA authority. Yun ang sabi. Again, wag ko kayo magagalit sa akin, ha? Ito po'y kwento lamang sa akin ng mga tagaloob na kakilala ho natin sa ilang mga ahensya ng gobyerno. So, ibig sabihin, meron isang tao na meron siyang info. Okay? Sino ho yun? Yung team leader. Ayan. Yung team leader, may info siya at yung noted kung sino man yung witness niya na info na meron siyang nakitang probable cause na si Pangulong Marcos, o at that time, hindi pa siya Pangulo, senator pa lang siya. Wala pa nga hong senator na nakalagay dyan. I really do not know. Dapat, proposal pa lang, tas isasubmit sa PIDEA. Then, tsaka yung pipirmahan, lalo na nung kanilang pinuno. Tapos lalagyan na ho yan ng control number. Okay? Yan ho yung sinasabi nung mga nasa loob na nakausap ko.
So ang sabi nila, malamang ang papel na yan ay proposal pa lang nung team leader. So team leader pa lang ang nagsasabi or nagdi-describe doon sa tao na yon, na particular na tao na yon. Yun ang sabi sa akin. So tinanong ko, so ayan ba sa tingin mo peke o hindi? Ang sagot kaagad, alam mo, sana hindi tinanggal yung pangalan ng team leader. Kasi yung team leader ang siyang magpapatunay at siyang may ebidensya kung ano yung pinanghahawakan niya na katibayan kung bakit niya inilagay yung pangalan ng certain na tao. Sa pagkakataon nito si BBM. So yun yung tinatanong. So sabi dito, Sir, ba hindi daw yan na-approve dahil hinarang ni Mar Rojas, siya kasi ang DILG secretary. Ayun na nga. So yun na nga yung sinasabi natin. So ito po ay galing lamang po sa isang team leader. Ibig sabihin, hindi pa ho ito official document ng PIDEA. Binibigyan ko lang kayo ng konteksto. Ha? Binibigyan ko lang kayo ng konteksto kung bakit, kung bakit nag-deny ang PIDEA. Kasi nga, hindi pa nila official paper ho ito at this time. Naintindihan ninyo? Para lang, hindi ko, ito ha, baka na naman yung iba diyang tatanga-tanga. Meron naman tatanga-tanga dito, taas ang kamay. Yung mga tatanga-tanga, pakitaas ang kamay. Kasi iniisip nyo kagad kinokontra ko yung sinasabi ni Maharlika. Yung mga tatanga-tanga, pakitaas muna kamay. So sinasabi ngayon dito na wala ho silang ganyang papel. Wala pa ho silang ganyang sistema, authority to operate. Okay? Kasi nga po, hindi pa inapruban. Nakuha ninyo? Kasi nga bago pa inapruban ng boss, kung ano man yung nangyari. Okay? Kasi papel pa nga lang ho yan eh. Meron pa lang isang team leader o isang mga mga informant o kaya CIA PIDEA operatives na meron siya nakita. Tapos pinapa-approvean pa lang niya sa boss niya. Kaya nga wala pang control number at wala pang signature. Pansinin ninyo, wala pang signature dyan sa baba. Kasi hindi nga po inapruban. So, automatic na ang sasabihin ng PIDEA, wala kaming formal na papel na lumabas na ganyan. Naintindihan niyo ibig sabihin? So, hindi na tayo magtataka sa denial ng PIDEA. Nagigets nyo? Bakit ka magtataka sa denial ng PIDEA? Hindi nga nila na-approvean yan. Ibig sabihin, hindi pa nila official na inoperate. Gets nyo? So, normal, sabihin ng PIDEA, ay wala kaming ganyan. Naintindihan nyo na ibig ko sabihin. Mayroong pirma ba na tinakpan? Hindi nga. Nabasahin kasi. Ayan sa baba coordination made by, received by. Iba ho ito, team leader, sinasuggest niya ito pa lang. Paulit-ulit Kaya nga napaka-importante dito sa papel na ito, ang importante sa papel na ito, sana hindi natakpan yung team leader. Kasi the team leader, na which is siya yung pumirma, siya lang po ang makakapagsabi kung ano yung kanyang ebidensya. Naintindihan natin? Kung ano yung kanyang ebidensya na bakit niya inilagay yung pangalan nung Bongbong Marcos na yon. Importante po kasi yon. Kasi ang mangyayari niyan, i-deny lang ng PIDEA yan. Ayan, dininay na nila. Actually, sa totoo lang, meron niya akong nabasa dito na medyo... In an age where artificial intelligence can generate realistic fake videos,
spurious documents and fantastic claims at having insider information. The public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Dito pa lang, sandali. Intelligence, artificial intelligence? Kailangan mo ba ng artificial intelligence dyan? Di ba? Mga kababayan, yung mga hindi tanga, kailangan mo ba ng artificial intelligence dyan? Hindi, di ba? Ang dali-daling kung sakaling sinasabi nila totoong peke. Ang dali-daling gawing peke niya, hindi mo na kailangan ng AI dyan. Bakit pinangungunahan na nila kaagad yung in age where artificial intelligence can generate realistic fake videos? Hindi chat, alam mo, hindi mo kailangan ng chat GPT dito. Alam ko yun eh. Gumagamit ako niyan, chat GPT. Pag nagre-reklamo ako sa Facebook, sa Google, ganun, gumagamit ako ng chat GPT na yan. Dito, hindi mo kailangan ng chat GPT dyan. Hindi mo kailangan ng AI dyan. Eh bakit nyo binabanggit dito yung AI, Pidea? Alam nyo kung bakit? Pinangungunahan na nila, pag may lumabas na video, peke yan. Nagigets nyo? Sino nakakakuha ng paliwanag ko? O tatanga-talanga lang talaga ako? Sige nga, ako, nakukuha ko yung paliwanag mo. Ako, sadyan tatanga-tanga, hindi kita maintindihan. Sige nga, pakitaas. Ano, naintindihan nyo? Tatanga-tanga ako. Oh, yan, nag-gets ko. Buti si Diego Latigo. Si Jeggy Barra, I'm late. Rewind mo na lang. Naintindihan nyo yung sinasabi ko dito? Ito ang tanong dyan. Ano masasabi mo, Banat Bay? Totoo ba to o hindi? Alam mo, hindi ako pwede magsabi niyan kung totoo yan o hindi. Bakit to? Hindi ako naglabas eh. Hindi naman o galing sa akin yan. So paano ko malalaman kung kanino galing yan? Di ba? Hindi ko malalaman kung totoo o hindi totoo yan. Basta ang punto ko lang dito iisa. Ano? Since it's going to be like that, always, may lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. May lalabas, ididibang. Ano ang end goal? Ano end goal nitong lahat? Bibigyan ko kayo ng end goal. Sa tingin nyo ba, ang mga Pilipino magigising pa? Hindi, sagot lang ko kayo. Sa tingin nyo ho ba ang mga Pilipino magigising pa? Sa kabulagan nila? Yes or no? Ako, gusto nyo malaman ng sagot ko? Hindi na. Bulag na ho talaga yan. Bakit to? Eh Banat Bay, tama na yung pagmumura. Sige na nga, tama na. Eh, hindi nga sila naniwala nung sinabi ni Pangulong Duterte noon na meron tayong adiktos na kandidato eh. Naniwala ba? Hindi. After 2 years, nagsalita, o after 1 year, nagsalita uli ang Pangulong Duterte. Ano sabi niya? Meron tayong bangang na presidente. Naniwala ba? Hindi. Because this administration already conditioned the minds of the people na
sisiraan at sisiraan at sisiraan ng presidente. Kaya nga nanalo si Bongbong Marcos eh. Mantakin mo isang presidente, phenomenal yung pagkapanalo niya. Alam niyo kung bakit? For the first time in the history of the Philippines, meron tayong isang presidenteng o kandidatong nanalong hindi nagsalita. Meron tayong isang kandidatong inignore ang lahat ng debate. Meron tayong isang kandidatong lahat ng pambabati ko sa kanya tinanggap. Sa tingin ninyo, yung mga ganito pa ay magbabago pa ang Pilipinas? Sa tingin ninyo, magre-revolusyon ang mga Pilipino kahit lumabas yan, balita na yan? Sagot! Hindi. Yan ang katotohanang masakit. Yan ang katotohanang dapat tanggapin ng bawat Pilipino. Bulag na ang bawat Pilipino. Mantakin mo. Pagkatapos sabihin ng isang presidente na walang magagawang matino ang kumampi sa Amerika, walang magagawang matino ang papasukin ng Amerika. After 1 year, puno na tayo ng EDCA sites. Ano ang ginawa ng Pilipino? Nagalit ba? Sinabi bang, ay sinungaling ka? Binudol mo kami? Meron ba? Wala. Meron o ba? Kayo ang sumagot. Meron? Wala. Ano pa ang panahon na siguro banat konti ko dyan sa Pinas. Alam mo, ganito lang kasimple yan eh. Sabi nga nila kahit pa lumabas siyang video na yan, walang epekto yan sa sino mang nakaupo. Alam ko na kagad ang palusot nila eh. Ngayon pa lang alam ko na, sasabihin yan, peke yung video, artificial intelligence yan. Yan ipubusta ko sa inyo. Pag yan lintik na video na yan lumabas, yan ang sasabihin nila, artificial intelligence. At yung mga tanga na isumada vlogger, mga tangang bayaran na vlogger, yan din ang bukang bibig nila. Ipubusta ko sa inyo, walang magbabago dyan sa mga tanga na yan. Mga vlogger na yan. Ganun pa rin. Kita mo nga yung isang vlogger na nag-Marcos dati, na nag-anti-Marcos, tapos ngayon bumalik na naman sa kanila. Ganun sila katanga. Hindi, isipin mo ito ha. Yung si Budo Lipunan, anti-Marcos. Noong una pala, Marcos loyalist, halos mamatay, kakadila ng puwet ni Marcos. Ngayon, nag-anti-Marcos. Tapos biglang ngayon, bumabalik na naman doon. Ano sabi ng mga follower niya? Ikaw lang ang nagsasabi ng totoo. Ganon nakatanga ang mga Pilipino. Napakarami ng tangang Pilipino ngayon. Kaya maniwala ko kayo sa akin. Masasaktan kayo at masasaktan kayo dito sa aking channel pag tanga kayo.